Philippians chapter 2 verses 1 up to 5. At inanyayahan ko kayong manatiling nakatayo para sa pagkabasa ng salita ng Lord. Okay? Philippians chapter 2 verses 1 up to 5. Philippians chapter 2 verses 1 up to 5. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Holy Spirit of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. The word of the Lord. Manalangin tayo. Lord God, pagpalain niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita. Dalangin ko din po, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa mga kapatiran kong ito na sa kabila po ng kanilang kapaguran, sa kabila ng kanilang pagpapagal sa buong maghapon, narito po at willing silang makinig sa iyong salita. Sabi mo nga, Lord, for those who hunger and thirst for righteousness, who hunger for your word, will be satisfied. So hayaan niyo po, O Diyos, na maranasan po nila ang satisfaction and fulfillment sa buhay habang kanila pong pinapakinggan, ninanais ang iyong salita at isa sa buhay. Dalangin ko na rin po, Lord, ano man po yung mga hinanaing at dalangin ng bawat isa ay iyon na rin po pakinggan. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Gusto ko pang dagdagan ng isang beses yung series ng topic na aking sinishare about sa ating pag-iisip, sa ating pong mindsets. So sa gabing ito ay pag-aaralan po natin ang ano? Ano po topic natin? Mindsets. Anong gagawin sa mindsets? Ha? Business-minded. Last week yun? Business-minded. Masyado kang delay ng isang video. Anong gagawin natin sa mindsets? Iko-confront po natin. Hindi kayo nag-observe ano? So, confronting our mindsets po ang topic natin sa gabing ito. Okay, so, ang ibig sabihin po ng mindset or to confront means to come face to face with, especially with defiance or hostility. Kaya nga kapag mayroon kang taong gustong pagsabihan, ang term na ginagamit niyan or term sa English niyan ay i-confront mo ga. Nasusundan niyo po ba ako? Amen. Naintindihan niyo naman, alam ko naintindihan niyo ang confront, pero gusto kong i-widen yung understanding sa bagay na yon. Kasi kung hindi natin maintindihan ang full meaning ng confront, hindi natin ma-confront ang ating mindsets. Nasusundan ba? Amen. Okay, isa pang ibig sabihin niyan is to come against, to come up against. Harapin mo siya para konfrontahin or to come up against. Kaya nga, kapag tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay sa magkumpronta. Sanay tayo sa chismis. Imbis na i-confront natin, sabihan ng harap-harapan yung ating kapatid, kaibigan o sino man yon, hindi tayo sanay. Sanay tayo na sinasabi natin sa iba. Ganon din sa isipan natin dahil hindi tayo sanay na mag-confront sa iba, sa ating isipan, hindi rin tayo sanay mag-confront. Ginagawa natin, imbis na itutuwid natin yung ating mga mindsets, sinisisi pa natin yung iba. Tama ba ako? Okay, so ang meaning ng mindset is a fixed mental attitude or disposition that predetermines a person's response to and interpretations of situations. So, kumbaga, kailangan ko pa bang i-explain ito? Ano daw? English eh. A fixed mental attitude daw. Kumbaga, habit mo na ito. Kaugalian mo na ito. Paano ka mag-react? Paano ka mag-interpret sa isang sitwasyon? Bigyan ko kayo ng example. Kapag ikaw ay bagong nanakawan, siyempre, ang mindset mo, kapag may isang taong hindi mo kakilala, ang isip mo sa kanya, magnanakaw na rin.
Nasusundan ba? Kaya nga, fixed mental attitude. Okay? Although, mamaya ko pa sana i-explain para maintindihan nyo na gusto ang mindset. May mga babaeng biktima ng rape, ang tingin nila sa lahat ng lalaki, rapist. Manluloko. Kaya ayaw na nilang magmahal, takot na silang magmahal. At may yung iba nga, na hindi talaga naka-move on, ayaw nang makipagkaibigan ng lalaki. Kasi nga, mayroon na silang mindset. Fix na yung mental attitude nila. So, kahit mabait ka, dahil andoon na sa isip na, predetermine na ng mindset nila, mayroon na silang reaction agad. Nasusundan. Amen. Pag hindi pa nasundan klaro na. Nasundan na. Okay, so, isang ibig sabihin ng mindset ay an inclination or a habit. Nakaprogram na. Kumbaga, wala ka pang sinasabi, wala ka pang ginagawa, may nakaprogram na sa isipan ng tao. Alala ko yung isang lalaki, nagtanong lang ng oras. Miss, anong oras? Sabi ng babae, kunyari ka pa, tatanong ka ng oras, susunod mong tatanungin, pangalan ko, sunod mong tanungin kung pwede mo akong ligawan. Pag naligawan mo ako, tatanungin mo ako kung pwede kitang i-date. Pag na-i-date na kita, ayun, nabuntis na. Sabi ng lalaki, Miss, masyado namang advanced yung oras mo. May mindset na kasi. So, ang aim natin sa topic na ito is for us to be able to deal or confront our mindsets, then for us to have the mind of Christ. Okay, so, unang bagay na bigyan kong pansin, ano-ano yung mga various mindsets ng isang tao? Ano-ano yung mga kanya-kanyang mindset, kanya-kanyang mentalidad? Nag-aalala-lagi. Nag-aalala-lagi? Pwede? Hindi madumi isip. Nagduduga? Nagdududa? Madumi isip. May iniisip, iniisip? Kaya nga, may iniisip kasi mindset eh. Pag-iisip. Madumi ang isip. Ha? May madumi ang isip. Maduming isip, pwede? Ano pa? Madumi ang isipan. Pupunta tayo dyan mamaya. Ano pa? Yun lang alam yung mindset. At saka yung yung iniisip na mangyayari. Anong iniisip na mangyayari? Nakalagay mo dun yung iniisip na bawa magaganap. Pwede, changeable minds. Ilagay na lang natin yan sa double-minded mind. Na yung mga taong, mag-asawa ba ako? Sige, mag-asawa na lang. Nung mag-asawa, ay, hindi ko pala gusto mag-asawa, wag na lang. Mga ganyan ba? Example lang yan sa mindset. Okay, so, various mindsets. Una, fixed mindset. Nakafix na. Fix na. Parang may mga taong kung ano yung mindset niya, yun na yun. Parang ang hirap na baguhin. Okay? Based on the world, there are 6 types of mindset. Una is yung joy-oriented mind. Ewan ko kung naalala ni Pastor Bobby yung melancholic. Naalala mo pa? Nabanggit mo ito sa exhortation mo. Ang melancholic, ito yung personality ng tao na hindi masyadong nagtatrabaho, more on relaxation siya. Hindi siya masyadong nag-worry. So, joy-oriented mind. Meron namang love-oriented mind. Meron din hate-oriented mind. Nakafix na lang sila doon. Kung mayroong love, mayroon ding hate. Okay? Mayroon ding fear-oriented mind. Alala ko tuloy yung joke ng mga baklan, pinag-link nila sa Facebook eh. Makipaglaban daw saksakan, sabi ng isang bakla, we, magpatuloy nga, hindi mo magawa. Fear-oriented kasi. Boredom-oriented mind. Meron din mga ganyan, yung naboboard lagi. Okay? Mayroon din sex-oriented mind. Aba, may pagka sex-oriented mind ka, may diferensya ka na. Ang tawag sa psychology niyan ay sexually preoccupied. Lahat ng iniisip mo, puro sex. Sex mania. Sex mania. Lewdness, Pastor? Ha? Lewdness? Lewdness. Okay, so, there are basically 12 types of mindsets when it comes to negativity. Una, suppression. Ang suppression is, yun bang nasusuppress, parang nasasakal, hawak sa liig, hindi makabuelo.
naintindihan naman siguro yung nasusuppress. Makagawa ng gusto niya. Hindi makagawa ng gusto kasi nga nasusuppress. Okay? Isa pa is, may mga taong need, yung kanilang mindset is nasa needs na lang. Parang wala silang panahon na mag-enjoy, wala silang panahon na mag-holiday, wala silang panahon na mag-relax kasi puro needs yung iniisip nila. Wala naman atang hindi nangangailangan sa walang taong hindi nangangailangan, pero kailangan din natin mag-relax, kailangan din natin maging balanse ang buhay. Pero hindi ko rin sinasabing mag-relax ka na mag-relax, hindi ka na lang magtrabaho. Ang importante lang doon, hindi ka fix doon sa pagiging negative, na nakaano ka lang sa needs mo. Okay? Mayroon naman oversensitivity. Kung mayroong oversensitive, mayroon din namang mga taong insensitive. Anong tawag sa Tagalog noong anong halaman na kapag hinipo mo magsasara? Makahiya. Sabi nila, sana meron daw gamot na makahiya. Kapag panggamot doon sa mga taong makapalang mukha. Walang hiya. Merong mga tao ang pag-iisip ay parang makahiya, napaka-sensitive. Nasabihan lang ng konti, nagtatampo na, pinagdadamdam na. Meron na bang mga tao na ang kabaliktaran ay insensitive. Halos tutulo na yung luha ng taong kausap, halos duguan na yung puso ng kausap niya, manhid pa rin na nakasakit na pala siya. Naalala ko tuloy, palibasa kasi sa Bohol, kapag mag-fiesta kami, 2 araw ang kainan, bisperas at saka araw ng fiesta. Pag natapat pa, yung fiesta ay Biyernes, so Huwebes pa lang may kainan na. Biyernes yung araw mismo ng fiesta, kainan, weekend, Sabado at Linggo, edi diretso na. Kung mga bisita sa amin pa naman, minsan mga 20 yung matutulog sa bahay, aba, hanggang Linggo ba naman? Dumating ng Huwebes, hanggang Linggo, ando doon pa. Sarap na tapunan ng malunggay. O, wala na kaming ulam. Malunggay na. Ang kapal ng mukha. Yan ang gagamitin ng makahiya. Biruin mo ba naman? 3 gabi ka nang natutulog eh. Hindi, mga pahinahayaan. Ini-example ko lang yun. Okay? Mayroon din namang mga taong sakim. Gahaman. Ay, siyempre. Pag sa Lord, pagka anak na Lord, sa akin, medyo kakaiba yun. Ha? Di ba ang sakim at gahaman, halos pareho lang yun. Ang panglima ay exploitation. Ang ibig sabihin ng exploitation ay use or utilization, especially for profit. Ayon sa research kasi, ang ordinary na tao daw, 5% lang ng kanyang utak ang ginagamit. Yung mga inventors, 15% lang ng utak nila ang ginagamit. Biro nyo. Kapag nag-i-exploit ka, talagang pinipiga yung utak mo para gamitin mo yung potential mo. Nasusundan. Kasi nga, kung ano yung pwedeng gamitin, ginagamit niya for profit. Kaya nga, kung sinabi ng research na ang ordinaryong tao ay gumagamit na 5% lang ng kanilang lang utak ang ginagamit, kung mahina-hina ka pa, baka 2% ka lang. Pero sabi ko nga nakaraan, walang ginagawa ang Diyos, walang nilikha ang Diyos na bubok. Amen. Agree ba kayo sa akin? Amen. Kasi sabi ng Biblia, and God created man in His image and likeness. So kung matalino ang Diyos, matalino ang anak niya. Kaso lang, may mga tao lang kasi na hindi nila ni-utilize yung kanilang pag-iisip, kaya nagiging kinakalawang na. Proverbs chapter 27 verse 7, iron sharpens iron, and it is so with man. Man sharpens a man. Proverbs chapter 13 verse 20, walk with the wise and you will be wise with yourself. Amen? Huwag lang basta wag lang Yes. mag-walk sa tuso. Ha? Huwag ka lang mag-walk sa tuso. Ay, siyempre. Kaya nga, walk with the wise. Kaso lang, ang exploitation, pwede din yan. Kasi nga, use or utilization, especially for profit, may mga Pilipino din na ang kanilang pag-iisip ay exploitation. Hindi na lang ang kanilang mindset ang ini-explore,
kundi kung ano yung pwedeng magamit sa kaibigan, ginagamit nila. Sabi ng, naku, sa dami kong natutunan sa Facebook talaga na, kung ano yun naman yung pinipick up ko, may katotohanan. May mga tao daw na kilala ka lang kapag may kailangan ka na. Bakit kasi nag-i-exploit sila kung anong meron ka? Wala akong tinutukoy, ha? Di ba may mga taong ganyan? Di ba? Wala akong tinutukoy. Kahit sa ang church naman mapa house of worship, mapa LOTN, kahit mga anong mga Filipino churches, nung uso yung mga student visas, ang daming nai-invite sa church. Pero nung nagkakaroon ng visa, hindi mo na sila makita. Bihira na. Tama ba ako? Tama. Correct. Kasi nga, nag-i-exploit. Okay? So, pang-anim ay meekness. O pagiging gentle. Okay? Ang pito ay cynicism, believing that people are generally selfish and dishonest. Kumbaga, ang tingin niya sa tao, general na lahat. Dishonest na lahat. Parang wala nang tiwala ba? Parang magnanakaw. Tingin niya sa kapwa niya, magnanakaw din. Tama ba? So, isa pa, selfish and dishonest in a way that shows no concern about treating other people fairly. Susunod? Okay? Pangwalo is unworthiness. May mga taong kunti kasalanan lang, lagi na lang nakapokus sa kanilang failures, kaya feeling nila, Lord, I am not worthy. Although, kabaliktaran nito, may mga tao namang kahit hindi worthy, feeling nila worthy sila. Pero hindi rin maganda yung sa lahat na lang ng panahon, feeling mo unworthy ka. Hindi ako karapat dapat patawarin ng Diyos. Nagpakamatay pa si Jesus, tapos hindi ka naman pala karapat dapat. Romans chapter 5 verse 8, God showed His love to us even when we were still sinners. Amen? Okay? Mayroon naman mga tao na nagsi-self-pity. Kawawa naman ako. Kunting problema na, kawawa naman ako. Mabuti pa yung iba. Mayroon nga dating member ng God Musay na sa Pilipinas na ngayon, sabi niya, mabuti pa yung iba dyan, may asawa na sa Pinas. Alang, tagilid na yung mukha, dalawa boyfriend dito. Siya daw, tumanda na, wala pang asawa. May asawa na siya ngayon. May mga taong ganyan, di ba? Ang bilis nila mag-self-pity. Mahilig ba kayo mag-self-pity? Hindi. Kawawa ka naman. Pang-sampo, may mga tao namang mga arogante. Sinvergüenza. Ano? Sinvergüenza. Sinvergüenza. Spanish yun ah. Hindi ko napag-aralan nung grade 1 ko ah. Meron namang, alam mo yung isa, may meron mga pag-iisip na tao na laging nagje-jealous. Naiingit, nagsiselos. Pupunta naman tayo sa tanong ni Nonoy. Ano daw kaibahan ng jealousy at saka envy? Ang envy, inggit. Ang jealousy, nagsiselo. Bakit? Labindalawa ay dullness. Parang mapurol ba? Parang Mapurol. hindi gumagana. Parang pako. Pukpukin mo pa para bumaon. Parang ang hirap ang pagsabihan. Paulit-ulit pa. Okay, so in a biblical context, ang pagiging minded or fixed-minded is to will deliberately, have a purpose, and be minded. Kaya sabi ng Matthew chapter 1 verse 19, then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. So nakafix si Joseph na iiwanan niya si Mary. Hindi ikaw yon. Tama si Mary. Sisimula lang naman. So, nakaprogram na, nakafix na sa isipan ni Joseph kasi nga, ayaw niyang mapahiya si Mary. Nasusunod. After ng pagiging fixed-minded ay fair-minded. Ang pagiging fair-minded, characterized by fair judgment, impartial, or unprejudiced. Susundan ba? So, fixed-minded, fair-minded,
Ang fair-minded ay characterized by fair judgment, impartial or unprejudiced. Alam niyo ba ibig sabihin ng unprejudiced? Or prejudice na lang? Walang kinakampihan, pinapalingan. Ang prejudice is ito yung mindset mo bago ka nagagather ng information. Meron ka ng judgment agad. 'Di ba may sinasabi nila, although kasabihan lang 'yon, first impression last. Kasi nga may impression ka na, ginajudge mo na yung tao doon sa impression mo. Ha? Hindi, wala pang sinasabi, wala pang ginagawa. Sa isipan mo, may judgment ka na para sa kanya. Yung may mga tao na marunong bas daw. Halimbawa na lang. May mga tao na ang tingin nila sa mga Ilocano, kuripot na. Ayan. Although, hindi ko kinikilingan ang mga Ilocano, hindi naman siguro kuripot ang mga Ilocano, marunong lang humawak ng pera. May pinaglalanan. Kaganda ng words na yun. Kaysa naman sabihin kuripot. Hindi naman daw, Pastor. Ha? Hindi naman daw. Hindi naman daw. Ito, ilugay naman. Pero, kumbaga, kapag ikaw ay prejudice, parang generalize mo na, kapag Ilocano, automatic kuripot. Ganon ang ibig sabihin ng prejudice. Kahit nga sa amin sabihin nila, ang mga taga-Bohol daw, mga kuripot, mga ija-ija, aho-aho daw. Ang ija-ija, aho-aho is, ang akin ay akin, ang kanya-kanya. Ganyan ang ibig sabihin ng ija-ija, aho-aho. Pero, ang piyesta sa Bohol, 2 araw, 2 beses pa sa isang taon. Piyesta ng bayan, piyesta ng barangay. Saan ka pa? May bring house pa, may live-in pa. Living-in. So, ang fair-minded pa ay hindi impartial. Ang impartial is, yun bang namimili ka ng tao? Sa Pilipinas daw, kapag may sakit yung mahirap, may sakit sa baga, sabi nila, may hika. Pero pag mayaman, weak lungs. Kapag mahirap na estudyante sa school, bobo. Pag mayaman, slow learner lang. Siyempre. So, ganyan ang pagiging impartial. Okay? Ang fair-minded pa, ang tututusin kasi, we do not look at a person by the way we see them, but by our mindsets. Kasi nga, ang mindset is a fixed mental attitude. So, kung ano yung experience mo, kung ano yung interpretation mo, tratuhin mo ang isang tao ayon sa mindset mo. Pero kung fair-minded ka, hindi mo pairalin yung nasa isipan mo na, kundi i-treat mo fairly ang isang tao. Halimbawa na lang, yung mga biktima sa pangungutang. Pag may nangutang sa'yo uli, ang iisipin mo, hindi na ako babayaran ito. Although, pwede namang yung nangutang na yun ay marunong magbayad. Pero may mindset ka na kasi. So, hindi mo na pinautang lahat, hindi ka na fair-minded. Uy! Nasusundan. Klaro na? Okay, klarong-klaro. Example na nga, ito yung sinasabi ko kanina na mga rape victims na hindi naman lahat ng lalaki ay rapist, pero kapag biktima ka ng rape, lalo kapag hindi ka naka-move on, automatic sa kanila, tingin nila sa mga lalaki rapist. May mga babae din kayong rapist. Paano yun, Pastor? Ang mga lalaki naman magpa-rape with consent. Sa Acts chapter 17 verse 11, ang Berean church ang tinutukoy dito, these were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. So, fair-minded daw ang Berean church kasi kung ano yung ipinapangaral, hindi nila pinanghawakan yung dati nilang nakagisnang relihiyon, yung kanilang tradisyon, kundi sinusuri nila ang Biblia araw-araw kung totoo nga yung pinapangaral ni Paul. Nasusundan ba? Ano daw? Ulit. May mga tao na
Okay, example na lang. So, sorry, wala akong tinutukoy ha. Pero example na lang ito. May mga tao na mayroon na silang kinagisnang tradisyon o kinagisnang relihiyon, kahit may itinuturo ka sa Biblia, ayon sa Biblia, at tama naman yung interpretasyon mo sa Biblia, baliwalain nila yung pangaral mo kasi mayroon na silang kinagisnan. Mayroon na silang pinanindigan na personal beliefs. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi na fair-minded. Mayroon ng prejudice impartial na. Nasusundan ba? Oh, nasusundan na. Hindi ko na. At itong isang pangatlo, carnally minded, na pag-aralan na natin ito, pasadahan ko lang, focus on the temporary things that can be seen or worldly. Okay? Things that give happiness but not joy or everlasting effect. Okay, at kasunod ng pagiging carnally minded, spiritually minded, focus or concern on the things that accompany salvation, eternal or the things of God. Kasi sabi ng Matthew chapter 16 verse 23, ito yung time na sabi ni Jesus na nakita ng mga alagad na si Jesus at Elijah at saka si Moses ay nag-uusap, pinag-usapan nila ang kamatayan ni Jesus. At sabi ni Peter, Lord, hindi mangyayari yan. Dito na lang tayo, tatayo ako ng kubol, isa sa iyo, isa kay Elijah, isa kay Moses. Pero sabi ni Jesus kay Peter, verse 23, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Nasusundan niyo ba? Na-share ko na ito noong nasa malapit pa sa post office sina Sister Lisa. Ang punto ni Peter dito is, Lord, kung papatayin ka na rin lang, pagbaba mo doon, bakit pa tayo bababa? Dito na tayo sa bundok. Does it make sense ba? Pero sabi ni Jesus, Peter, you are not mindful of the things of God, but the things of men. Yung mga bagay na pumupuno sa isipan mo ngayon, things of God or things of men? At least aminado or aware tayo na things of men talaga yung ang madalas nating iniisip. Hindi tayo mindful of the things of God. Full ang ating mind, kaya mindful. Half full lang minsan. Half empty pa. Okay, so 2 Corinthians chapter 4 verse 16 up to 18, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Very self-explanatory. Okay. Panglima, like-minded. So, ano-ano nga yun? Fixed-minded, fair-minded, carnally minded, spiritually minded, then like-minded. Ang pagiging like-minded, sabi ng Philippians chapter 2, verse 2, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So, pareho tayo ng iniisip. Parang si Biwan ba tsaka si Bito? Alam mo ba, iniisip ko, Biwan? Yun nga, iniisip ko dito eh. Kasi nga, like-minded. Bakit? Lahat ba ng Kristiyano like-minded? Kahit sa pamilya nga, hindi like-minded. Kahit sa magkaibigan, sa mag-asawa, hindi like-minded. So, importante sa mga believers na like-minded. Okay? So, as pa ng Romans chapter 15 verse 5, now may the God of patience and comfort, of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Christ Jesus. Hindi ganun kadali na iisang isipan, iisang diwa ang mga magkaibigan, magkapamilya, magkapatid. So, sabi ni Paul, may the God of patience and comfort grant you to be like-minded. Nasusundan ba? Klaro? Okay. Philippians chapter 2 verse 20, for I have no one like-minded who will sincerely care
for your state. Topic natin is about confronting our mindsets. Okay? So, panglimang mindset ay pagiging like-minded. So, sabi ni Paul sa taga-Philippians, "For I have no one like-minded who will sincerely care for your state." May mga tao daw, or itong tinutukoy ni Paul ay like-minded niya kasi ang concern niya is for the state of the Philippians. Example na lang, walang personalan Napakasarap isipin na may mga pastor na ang kanilang pagpapagal, ang kanilang pag-iisip ay para sa kapakanan ng tupa. Pero hindi lahat ng pastor ay ganon. Nasusundan ba? Kaya nga, sabi ni Paul, wala akong kilalang iba na like-minded sa akin for your state. Walang ibang iniintindi kundi yung kapakanan ng mga tupa. Ang sarap isipin kung kayo man ay like-minded ko para sa ikapaglago, sa ikapag-advance ng kingdom ng Lord. Kumbaga, mayroon tayong iisang isipan, mayroon tayong iisang diwa, mayroon tayong iisang hangarin, iisang purpose, iisang goal, iisang desire. Ang hirap ata nun. Bahala ka, pastor. Problema mo yan, pastor kayo. Sa Philippians chapter 3, verse 16, "Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind." Alam niyo ba ang context nito? Any idea? Ano ang context ng Philippians 3:16? Klaro naman siguro yung context, connecting text. Ano yung kabuuan ng pinag-uusapan? Any idea? Philippians 2:13 o 3:13. Ano sabi doon? Maglakad ng pareho sa Panginoon. Hindi. Context muna. Hindi, sa context muna. Ano sabi ni Paul sa Philippians 3:13, 14 and 15? Okay? Ang ginagawa daw ni Paul is to forget what is behind and move forward and press toward the goal. So, hindi ka talaga makamove on kung hindi mo lilimutin yung nakaraan. May mga tao kasi namumuhay sa kanilang nakaraan. Naku, may nakita na naman akong post sa Facebook kanina. Ito Facebook talaga. Sabi na post sa Facebook. Paano hindi makamove? Hindi. Ito nakita ko lang sa post sa Facebook. Ay, hindi ako nag-post. Yun daw bang na wala pa kayong isang taon sa relasyon nyo, pero nung naghiwalay na, nakailang taon na, hindi ka pa nakamove on. It makes sense naman, di ba? Biruin mo, wala pa daw isang taon yung relasyon, pero ilang taon na ang nakalipas, hindi pa nakamove on. So sabi ni Paul, sa Philippians chapter 3 verse 13, "What I do is to forget what is behind and move forward towards what is ahead." Pagdating sa verse 15, sabi ni although sinabi pa ni Paul na hindi ko sinabing ako'y ganap na, ako'y complete na, ako'y perfect na, pero ang ginagawa nga niya is to press forward what is ahead. So sabi niya sa verse 16, kung ikaw ay naka-attain na sa ganitong level, walk by the same rule. Mayroon naman kasing mga tao, minsan nag-matured na ng January o nag-matured ng 2001, pagdating ng 2002, pababa, kasi they did not walk by the same mind doon sa na-attain. Kung mayroon kang na-attain, mayroon kang na-achieve, keep it. Na-achieve mo na, bababa ka pa. Nasusundan mo? Magandang mindset yan. Yung paangat o pasulong, hindi yung paurong. Go to the next level. Go to the next level. Minsan, na-addict ako sa Xbox way back mga hindi ko na matandaan kung anong taon yun, 2007. Kaya ako na-thrill sa Xbox kasi pag bibitawan ko yung isang level, mag-uumpisa ako uli. At least kapag tinuloy-tuloy ko, hindi ako babalik. Yan ang punto dyan. Kung na-achieve mo na, walk by the same rule. By the same mind. Ganyan ka ba?
O ganado ka minsan, init-init mo minsan. Tapos, minsan naman, ang labnaw mo. Sarap mo banlawan. Labnaw na banlawan. Okay, pangalim ay sober-minded. Ang sober-minded, 1 Timothy chapter 3 verse 2, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach, of sound mind, exercise self-control. So, ang ibig sabihin ng sober-minded ay sound mind, nag-exercise ng self-control. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang isang ibig sabihin ng sober-minded, kabaliktaran ito ng lasing. Ang lasing kasi, hindi na siya masyadong aware or conscious sa kapaligiran niya. Kapag sober-minded ka, aware ka lagi sa paligid mo. Na minsan, mayroon akong hinangaang driver sa Pilipinas na ang kitid talaga ng yung pinaglagyan ng 2 bakal, pero hindi man lang siya nagminor na as in luwag ng dinaanan niya. Samantalang nung ako unang dating ko dito sa UK, nag-drive ako agad. Tataka ako, parang barado yung tulay. Sabi ko, baka nakalusot doon. Balik ako ulit. Mayroon parang barrier, parang dyan sa Hammersmith ba? Kasi palibhasa yung weak bridge, yung Hammersmith Bridge, ini-screen nila na maliban sa buses, yung mga malalaking sasakyan, hindi makapasok. So, dahan-dahan talaga ko nung una. Pero yung kapag hindi ka sober-minded, ang feeling mo ang luwag pa, ay, sabit na pala. Nakukuha niya. Wala namang amen. Amen. Okay. Sa Titus chapter 2 verse 6, likewise, exhort the young men to be sober-minded. Alam niyo ba sa bansang ito, ang mahal ng insurance ng mga kotse na ang driver ay 21 to 25 years old? They might couldn't get insurance because it's expensive. Too expensive. Ang mga bata kasi, ang iinit ng dugo. Maligalig. Baka kung habulan, ala, kaskasiro. 1 month is 300 something. Biro nyo? 188. Ang insurance ko ngayon, sa biyaya ng Lord, 35 pounds a month lang. Raymond 288 I think. Kahit si Jaime, dahil baguhan pa siya, palibhasa kasi ako, mayroon na akong 5 years discount na no claims. So, 35 pounds a month na lang yung insurance ko. Yung mga bata pa, 21 to 25, ang taas ng insurance nila kasi nga, ang iinit ng dugo, wala silang sound mind, hindi nag-exercise ng control. Wala akong tinutukoy ha, general lang yun. No, but I'm telling the truth. Okay, so ganyan ang sober-minded. Mayroon kang sound mind. Nag-exercise ka ng self-control at saka aware ka ng kapaligiran mo. Aware ka sa mga consequences. Okay, so pang pito, double-minded. Ito na yung sinasabi kanina na changeable. Double-minded. So James chapter 1, he is a double-minded man, unstable in all his ways. May mga tao nga na, sorry na lang sa mga babae, kayo ang mas madalas magbago ng isip kaysa mga lalaki. Pero, ang sagwa naman, kung may mga lalaki din na double-minded, pabago-bago ang isip. You have the right to change your mind. Yes, you have the right to change your mind, especially kung hindi naman applicable na, it doesn't make sense na mag-stick ka pa sa decision mo. Pero ang ibig kong sabihin ng double-minded is, walang firm decision. Pabago-bago. Mayroon din pastor na laking ganun. Meron din ganon. Pero generally speaking, lalo sa mga babae, pagbihis ng damit, suot na. Di bagay, bago. Palit na naman. Ang mga lalaki, bagay man na yan o hindi, pag naisuot na yan, yun na yun. Meron ding nagpapalit, pero hindi gaano kadalas. Pero generally speaking, ang mga lalaki, ganun na yon, diretso. Ito na nga lang, sa grocery, naku, niinit ko lagi ang ulo ko pa lagi pag nag-grocery.
Kasi pag ako nag-grocery, kung ano yung kailangan, dampot na, dampot. Minsan nga, expired na nga yung dampot ko. Mga babae naman, ay talaga naman. Yun na, yun ang ilang taon na binibili. Babasahin mo ba kayo? Nititigan ko rin ng mura. Tingnan niyo yung mga lalaking may hawak na trolley, umiinit na ang ulo. Hindi lang ako dyan. Kahanap ng juice. Bakit kasi, ang mga lalaki, ganon, ito pa, no? Ang mga lalaki, hindi masyadong palasalita yan. Halos wala silang pakialam sa environment nila. Pwedeng papasok sa isang pub ang lalaki na walang nakilala. Pero ang babae, nag-ihi lang, may kaibigan na. Tama ba ako? Pag hindi kayo umamin, yun ko na lang. So James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So hindi maganda na maging double-minded ka. Ay mga tao, lalo na kapag kumakanta ka nung kanta na, Lord, here I am, to answer your call. I have left everything to follow you. Mahiya ka kung kumakanta ka nun, tapos hindi ka makasunod sa Lord ng buo. Di ba? Alam niyo pa ba yung kanta na yun? Medyo luma-luma na yun. Pero napahiya ako sa Lord nung na-realize ko yung kanta na yun. Di mo? Here I am, I have left everything to follow you. Yun naman pala, ang daming hindi maiiwan para masunod ang Lord. Double-minded kasi. Okay? Second to the last, lowly-minded. Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let it esteem others better than himself. Pahalagahan mo daw, tingnan mo daw ang iba na mas magaling sa'yo. Ay, hindi eh. Kahit Kristiyano, galing kami sa inyo, Mayroon nga kami pinuntahang church eh. Sabi doon ng buhay, pakinggan nga natin kung magaling boses nila. Nagko-contest ba? So, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So kapag pinapahalagahan mo, tingin mo sa iba ay mas magaling sa'yo, hindi lang ang sarili mong kapakanan ang titingnan mo, but you would also be concerned for their interest, not for your own only. Amen ba? Parang sinasabi niyong pastor, daldal pa ng daldal dyan, di mo ba alam, gutom na kami. Walang ganyanan. Last, Christ-like-minded. Ito ang pinakamaganda. Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So kung ano ang pag-iisip ni Christ, sabi ni Paul, let this mind be upon you. Anong klaseng mind mayroon si Jesus? Mayroon siyang lowly mind, mayroon siyang fair-minded siya, hindi siya nagtatangi. Sabi pa ng verse 6, he considered it not robbery, hold fast or cease to be equal with God. Diyos na siya, nung sabi ng God the Father, senden siya as the seed of the woman, magiging tao ka, no problem sa kanya. Sa atin, hindi ganun kadali. Kasi hindi nga tayo Christ-like-minded. Sabi pa doon sa verse 7, he made himself of no reputation. Ikaw kaya, hindi ka concerned sa reputation mo? Maniwala naman ako sa'yo. Ha? Kung tutuusin, minsan ang reputation pa natin, ang iniingatan natin. Kaya ako, pagod na ako kaintindi ng mga iniisip ng tao. Pakialam ko kung ano sasabihin nila sa akin. Sabi nila, ang God mo sa'yo, di dumadamay. So what? At least kukunti kami, kukunti lang umalis. Madami nang umalis. Sabay ganun. Sabihin nila, Pastor, Bisaya naman. Kung Bisaya, so what? Kung Bisaya? Pastor, Panguilong. Gwapo naman, pag hindi ka pisasira. Huwag ka nakukontra. Na-aksidente ka rin. He made himself of no reputation, taking the form of a bondservant. Diyos na siya, he took up the form of a bondservant.
pinakakawawa. Kaya nga, doon sa parabol sa paglilinis ng hugas ng paa, ikaw, kung sino yung pinakadalis doon sa bisita, yun ang maghugas ng paa. Grabing humility ang ginawa ni Jesus doon. Coming in the likeness of men, and He humbled Himself and became obedient to the point of death on the cross. Grabe. Minsan ang pagsunod natin hanggang convenient lang. Pagkaya pa. Atin ka nang gawain. Oh, sige, pastor, off naman ako. Paano pag di ka na off? Hindi mo nagagawa ng paraan. Lalo sa mga katrabaho ko, naku, ang hirap imbitahin. Kasi pag Sunday, walang boss. Mataas na yung rate, wala pang boss, wala pang ginagawa. Magbibidyoke nga minsan yung mga kasama ko sa ospital niya. Bayad yun. So, pag inimbita ko, may church ako, may trabaho. Pero pag party, kadali. Wala, tinutukoy ha. Di ba may mga ganyan na ang pagsunod is hanggang convenient lang. Kung pwede lang. Di ba? Kung pwede lang. Okay? So, yun na yung mga mindset. Pangalawang gagawin mo, know your mindset. You cannot deal or change what you don't know. Kaya nga, ang mga doktor, kapag magpakonsulto ka, tatanungin, ano ba ang mga nararamdaman mo? Ilang taon? Ilang araw ka nang may lagna. Pag inuubo ka naman, gaano katagal yung ubo mo? Mahigit na ba 2 linggo? Pinapawisan ka sa gabi? May TB ka. So, after mong malaman ang mindset mo, confront your mindset. Face it. Deal with it. Come against it with defiance. Diba? Hindi tama ito, wala ka nang ibang sisihin pa, hindi ka na magbi-blame game, kundi itong responsibilidad ko, tungkulin ko na baguhin ang pag-iisip ko. Come against it with defiance. Okay? Face it for you to be able to deal with it. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mong takbuhan ang problema. Baka naman ikaw ang mismo ang problema. Madalas kasi ang sinasabi ng tao, kasi ganito attitude ko, lalo na mga nakikita ko sa Facebook na ang kanila daw attitude depende sa'yo. Kung ano ka, ganun din ang attitude niya. Hindi biblical yun. Kasi ang attitude, Christian attitude, regardless kung ano ang attitude ng kaharap mo. Susundan ba? Marami kasi mga tao ang kanila sinasabi, kasi sa trabaho ko ganito, masungit yung boss ko, kaya binabagalan ko rin trabaho ko. Hindi ka nagdi-deal sa mindset mo. Bakit late ka lagi sa late ka lagi sa church? Kasi late din naman sila nag-umpisa Isagat mo sa'yo, lagi nag-umpisa alas 12, late pa rin. Ikaw ang may problema. Simple lang bumanat. Repent. Last, repent. Matthew 4:17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. And repent is to change our mindset. Experiencing heaven on earth begins when we change our mindset. Amen? So mindset, a fixed mental attitude or disposition that predetermines a person's responses to and interpretations of situation. Pero kapag kinonfront mo yan, hindi ka na mag-react, hindi ka na mag-respond based on your mindset, but you will respond into every situation just like Christ. Madalas kong sinasabi ito, grabe si Christ noong hinagkan siya ni Judas, sabi ni Judas, kung sino yung hahagkan ko, yun ang hulihin nyo. Nung hinagkan si Jesus ni Judas, Matthew chapter 26 verse 50, sabi ni Jesus kay Judas, Judas ka, hindi. Sabi niya, kaibigan, ituloy mo na ang balak mong gawin. Grabe. Hindi siya affected ng ginawa ni Judas, kundi mayroon na siyang mindset. Na sabi niya, not as I will, but let the Father's will be done. Challenge! Are you now aware of your mindset? Are you willing to confront your mindset? Amen. In
Hindi ka na maninisip, ha? Are you going to change your mindset? Amen. Okay, so conclusion, Philippians chapter 2, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Napakasarap isipin kung lahat ng tao ay Christ-like minded, maging sa mundong ito. Wala nang away, wala kang pangamba maglakad sa gabi, kahit yung cellphone mo maiwan sa bus, walang problema, wala kang kinakatakutan, wala kang iniisip na iba kasi pwede nasabi nga ng Lord, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sa mundong ibabaw na ito, pwede mong maranasan ang paghahari ng Diyos. All we need to do is to change our mindsets. Amen. Let us pray. Lord God, patuloy po naming ipinapasakop ang aming pag-iisip sa iyo, Panginoon. We admit, Lord, that we have so many shortcomings. We have so many mindsets, O Lord God, that is not pleasing to your sight, not pleasing before you. So we pray, O Lord, na sa aming pong mga weaknesses, let your strength be made manifest. Alam namin, Lord, kung saan kami mahina, doon kami sinusubok ng kaaway. And yet we also know, saan kami mahina, there your strength will be made manifest. Strengthen us in our weaknesses, O Lord, so that we would not walk on our own mindsets, on our old mindsets, but transform and renew us, Lord, as we decide, as we are determined, as we desire, as we long, as we yearn, to have our mindset changed by your word. Di na kami mamumuhay, Panginoon, ayon sa aming mga sariling pag-iisip, but our minds, our thought, will be brought captive into the obedience of Christ. So in the name of Jesus, the name that is above every name, we rebuke every stronghold, every demonic spirit that is trying to influence the way we think, the way we process our minds, the way poison and influence our mindsets. We pull down all your strongholds and we uproot every demonic influences in our minds in Jesus' mighty name. We declare the glorious light of the gospel to shine upon every mind that is here in this Bible study, so we could declare that the light of the gospel has shined upon you, and we will say, wake up, O sleeper, because the glorious light of the gospel has come upon you. So we would no longer walk in darkness anymore, Lord God, but as you are in the light, we will also walk in the light. We claim, Lord, na magmula sa gabing ito, nag-iiba na po, binago niyo na po ang aming pag-iisip. We thank you so much, Lord, sa pagtiyaga mo sa amin, sa patience mo sa amin, na sa kabila ng aming paulit-ulit na pagkakamali, tinutuwid mo kami at pinagtiyagahan mo kami. Higit sa lahat, pinatawad mo rin kami, O Lord. So we should not feel as unworthy before you, subalit patuloy kami mag-rely sa iyong grace and mercy. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung mayroon po kayong mga handog o kaloob or ano pa man, imbitahan ko si mag-pray. Mag-pray lang po. Okay. Pag-pray niya lang po. Andun yung roso. Naku, may binili ako. Hindi ko naman nailagay sa bag. Meron bang empty dito? May binili na ako sa bahay. Hindi ko naman nailagay sa bag. Tapos na lang namin sa bahay. Ito may mga pangalan. Nadan, ano po yan? Nilagay ko yun. Yung mga ano, Ate Ebs. Nauna yung positive ba? Meron pa ito, hindi ata ito na ano ni Ate Carmel. Kanina Yung pa ano, yun. yung Ay, fair-minded, yung like-minded, first like-minded. Positive yun. Ito sa'yo. Palitan mo na lang. Bira lang nakaano kasi. Okay na yun sa'yo, kuha ka na lang ng bago. Sige po, taas po natin yung ating handog or prayer request. Kamasama tayo na lang. Hallelujah.
mahal na Diyos na nasa langit, na siya namin nilingkuran ng lahat. Salamat po, Panginoon, sa aming pagtitipon. Salamat po sa lahat ng iyong biyayang ibinibigay sa amin, Panginoon. Salamat din po sa mga perang binibigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. At sa lahat po ng nagbigay, pagpalain po sila at kondisyonan ang kanilang mga hanap buhay. Yes, Panginoon, salamat din po sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw at binibigay mong mga biyaya sa amin. Hallelujah. Panginoon, alam po namin kami nagkakaroon ng mga pagkakamali at ito po yung aming dinadalangin lagi sa iyo, Panginoon, na sana po mapatawad mo Amen. sa lahat ng aming nagagawang pagkakamali. Yes, sir. Ito po ang salmo at dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung may pangalan na, Nilagyan. Oh, kuhanin mo na, Andrea, kasi wala si Carmela na. Ano to meron? Hindi. Gusto mo bahon. Ikaw eh, baka. Ba't na-late ka? Kano nilagay mo? Kano nilagay mo? Ano to? Yan ano pa? Nakikita ko yung mukha ko. Kano nilagay mo? Wala.